Second Kings chapter 8, 1 and 2. Second Kings chapter 8, 1 and 2. Ito naman ay paalala sa ating lahat bilang mga Kristyano. Hindi po tayo kinuha agad ng Diyos after with that saying. Salamat sa Panginoon. Amen? Kung tayo po ay naging Kristyano, hindi ka tayo namatayan, dapat ka ng langit. Kung ganit sana, di mas mainam. Pero mas nagaling ng Diyos matin ng buhay para meron pa tayong magawa at maipatupad ang layo niya sa ating lupa. Nilagay ng Diyos na tayong iligtas, patas-baligtas na natin yung buhay para makapaglingkod sa Kanya. Magamit ng Diyos. The very reason why you are here, listening, dahil meron pang plano ng Diyos para sa ating lahat. So, I want you to listen carefully. Kung anong layo ng Diyos, ano ang purpose ng Diyos sa atin, hanapin natin mabuti, mapa sa atin, magawa natin, dahil kung hindi, you will end up doing misery sa ating buhay. Nabasahin natin 2 Kings 8, 1 and 2. Begin. Nagsalita si Eliseo sa babae na anak na kanyang sinaryan ng buhay na siya sabi, ika'y umangan at limahan ka at ang iyong surbayan at may bantayan ka. Kung saan ka makakapangitang bayan sapagkat nagtalaga ang Panginoon ng tutong at nagtagal naman okay, notice, nagtagal yung bayan ng 7 taon. Isa pa, awit 120 verse 5. 120 verse 5 ng awit. Okay, basa natin begin. Sa ako na nakikipamayan sa Mesek na tumanako sa mga toda sa Kedar. Okay, tayo po siya po. Pagpalay na Panginoon kayo salita, ang biyaya ng Diyos masalanan sa atin sa pangalan ng Kristo ang ating tagapagligtas. Amen? Nagkailangan po, mga kapatid. Nakipamayan, tumigil ng 7 taon, nakipamayan, sa wikang Ingles, kung makikita natin, you will notice the word sojourn sa mga talatang yan. Tinapos sa King James. Woe is me that I sojourn in Mesek. Notice the word sojourn. Then iba tayo ulit sa 2 Kings 8, verse 2. And there is another sojourn. Okay, 2 Kings 8:2. Okay, so there, and sojourn in the land of the Philistine 7 years. So let us speak on the subject to sojourn or to stay. Sa Mesek and Kedar, yung psalmist, he conveyed that he lived doon sa hostile surroundings, magulo ang paligid, hindi maayos, pero sabi niya, he sojourned. Meaning, nandun na siya pasamantala. Sa 2 Kings chapter 8 verse 2, sinabihan siya ng babae, sinabihan na nilay siya ng babae, na magbibig mo na ng bayan, at nanatili mo na kayo lang. So sinabihan sila ng propeta, lipat mo na kayo sa pinabayan, na may kapitol dito, you just sojourn and stay there for 7 days. So marami sa atin ngayon, sa ating panahon, may ginagawang bagay. Lahat tayo. May ginagawa tayong bagay, at yung bagay na ginagawa natin ngayon, hindi natin muna pag-usapan kung mabuti o masama, nakakagawa natin sa Diyos hindi. But you are doing it, and you mean it. Ginagawa niyo lagi. Lagi yung pinupuntahan, lagi ginagawa. At ang pagkira nyo, sandali ko naman ito gagawin. No! Hindi ito
The word sojourn. Dumating ka ron, ginawa mo, pasamutan lang. Pero, pag ikay nagplano ng gano'n, and you kept doing it, and doing it, and doing it, na hindi natitigil ulit-ulit, like bisyo, anong bagay, you're not sojourning, you're staying. Nanatili na kayo. Now, listen mga kapatid. Meron yung planuhan na sabi nyo, sa dili mo lang gagawin ito, then I'll quit. But paglipas sa mga araw, napasin mo, parang hindi ka na tumitigil ginagawa yun. Whether it is sin, bisyo, gawin, habit, whatever. Ang tanong ko, sabi mo dati, hindi mo gagawin ng matagalan, pero may ginagawa mo na ng tuluyan. Baka ito magtulog sa inyo ng una, disgrace. Kaya yan. Punta tayo, Genesis 12:10. Genesis 12:10. Agad yan sabi ng Bible. Nagkaroon gusto sa lupaingan, baba si Abraham, ika si Egypt. Ano sabi ng Bible sa Ingles? He went to Egypt to sojourn. Nagtutog sa kanilang lugar, kasi sa Egypt. Malaki kasi ang katutog, hirap. So nagtutog siya sa Egypt to sojourn. Sabi niya, pumunta mo na po sa Egypt para sa mantala. Again, notice. Anong ginagawa niyo ngayon? Sabi niya sa pagsagutan ko ng ginagawa ito. Nag-iinuwa ko, nasisyan ako. And then sabi niyo, stay and doing it. Okay, nagpunta na si Abraham, kasama niya, si Sarah. Para sa natin sa brief visit. Para malilipas ang gutom, lipas ang hirap, tatrabaho, makapera, para ikalabi makapagtrabaho kami, but they stayed kami na. They stayed kami na. Kung nagkapera sila, nagkakapos siya ng isang babae roon, na pangalan ni Hekar, he stayed there kami na, para sa lugar na anak. At yung anak nila, naging nulo, naglalang problema sa lugar niya sa Middle East. Una, nag-isip lang siya, pasamunta lang tayo rito mga asawa. But they stayed there. Instead of sojourning, they stayed there. At yung anak nila, naging nuno, pinanggalingan ng malaking problema yun sa isang palag ng mundo. Huwag na pangalan. They stayed there, naisip lang nila na ito kanyang pamangkin na sila. He was infatuated sa Egypt. Na mas pinili niya yung sa magdumora na napakaramang mga lesbian, mga maliniwala na siya na tinilang tumira na influensya sa libutan. At sila ay pinili sa Diyos na yung sa magdumora ay lugar ng puro karasuhan. Pati ang yan ang dumala kay Ila, kinupilit ng mga baklaran para pakailaman at galawin at mabuhi. This time lang na, sabi ng Diyos sumaras kayo dyan, mamasama ko sa magdumora. And then left, pero ano niya sa asawa niya? Nakitingin. Sabi ng Diyos, huwag kayo nilingon. Pero pinunod siya. Sabi niya, sayang kasi naipon ko. Sayang ba kaya ko? Sayang na. And she became a soul. Pure soul. May mga tao yun. Sa nililawat ng barkada ko, pagbibigyan ko ito, sabi ako sa tali, hindi ako sasama na matagalan. Petik-petik lang. Sama-sama, ayaw hindi, sama hindi. But when you realize, kasama na kayo sa lahat ng lakaran, na wala na kayo sa church, na wala sa pagsalba, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagkakaroon ng alwa, wala sa activity ng Panginoon, and then, naging katulad na sila sa libutan. They talk like Tarzan, they dress like Jane, and they smell like cheetah. Na, influensya na sa libutan. Sabi na sila, nag-aakit sa Panginoon, nag-influensya para sa Panginoon, sila na na-influensya ang palabas. So, kumusta tayo mga kapatid? Ang ilang mga kapatid ng araw, they stayed there, sa isang lugar, nagplano nila sa kanilang, wala akong plano magtagal, pero ano nangyari? Sa araw sila na napaka-influensya, na-influensyahan. It brought this grace. Si Abraham, he went there with the wife, and to stay for a while, para makaawat sa hirap. Nabi na, nagkaroon siya ng pagkakasala. Sa ating buhay ngayon mga Kristiyano, sa tingin ng mga tao, okay lang inom-inom, malaki na bahay, inom-inom, mag-anak, inom-inom, nasigan, tatay, nanay, asawa, anak, naglaan sila, and they ended up raping the daughter. Binaway ang anak, inalaman ang anak, nilapastakan ng mga lola.
Sandali lang, pagbibigyan ko itong Choki and Dross. They stayed long enough. Hanggang sa sila niya pagwara. Ano nangyari? Na magkaroon ng karasingan itong sila. Diyan tayo mabasahin sa wala tayong time. Narsing siya, ano ginawa ng anak niya? Nilapastangan siya. Pinatuloy niya kanyang mga anak. At yung among yun ay nagbunga ng Moabites at Ammonites na naging napakakalaban ng mga Israelita. They sojourn and stay. Sa ating ginagawa ngayon, you plan for a while. You're sojourning. Pero pag di ka nag-ingat, you will stay longer. So, are you sojourning and staying? Pag hindi tayo malis, tumigil, we will end up being in disgrace. Pangalawang bagay, it will bring you death. Pag hindi tayo tumigil, pag hindi tayo malis, hindi tayo paano ng ating ginagawang mali, it will bring us death. Ruth chapter 1, verse 1 and 2. Ruth chapter 1, verse 1 and 2. Ini po sabi ng Bible. Now it came to pass in the days when the judges ruled, never famine, nagtutulan naman, and that land was in Judah. They went to sojourn. Yung si Ruth, asawa niya, ay nagpunta sa Moab. Asawa niya, ang kanyang dalawa na. Okay, verse 2. The name of the man was Elimelech. The name of the wife was Naomi. The name of the two sons, Mahlon and Chilion. Mag-asawa, Elimelech, Naomi. Ang anak, Mahlon, Chilion. Nag-stay sila ron sa Moab. Yumaman, gumanda buhay. Verse 4, ano sabi? Instead of sojourning, instead of for a while, they stayed. Nagkaroon asawa, kanilang mga anak na mga Moabita, hindi mga mananampalataya. They took them wives, the name of the, ang asawa ay si Orpah, the other was Ruth. At ilang taon sila tumira? Just nasa 10 years. Instead of just passing for a few years, they stayed there 10 years. They did not sojourn, they stayed. Again, mga kapatid, anong ginagawa natin na alam natin hindi tama? Pigilan na natin. Or you will end up doing it for life na mapapariwala ating buhay. Huwag yung payagan, huwag yung ayahan na tayo matukso ng Diablo. Sabi mo, just one time, sandali lang, isang stick lang, isang tami lang, until you are hooked. Let me tell you, you should be sojourners. You shouldn't stay. That pag nag-stay kayo sa maling bagay, you will end up in disgrace or with death. Amen? Tulungan ka ng Diyos. No madaya. You stay in the church. Dito sa atin, kung saan tinuturo ang Bible, pinapaalalanan tayo ng mga bagay ng Diyos. Dahil tayo binibigyan ng mga informasyon para hindi tayo madaya ating mga anak. Pati sila maging meron ugaling barugago at ugaling magundo. Tulungan tayo ng Diyos. They stay there for 10 long years. Na ano nangyari? Ito sa verse 19. So they went until they came to Bethlehem. It came to pass. And they came to Bethlehem. Bumalik sila ngayon sa kanilang lugar. Anong tanong nila? Ito ba si Naomi? Ito ba si Naomi? Bakit ito? Yan sa verse 20. And she said unto them, call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt bitterly with me. Yan sa Tagalog. Ba't niya sabi, huwag niyo kong tawagin Naomi, call me Mara. Sapagkat ginawa naman ng kapait-paitan na makapangyarihan sa lahat. Mara means bitterness. Naging mapait ang buhay. Ngayon bakit? Doon sa Moab, di dalawa yung anak na sa asawa na hindi man ng partya. Namatay ang dalawa niya anak. Namatay ang kanyang asawa si Elimelech. At kung babalik sa Bethlehem, sabi ng manong niya, Naomi, dito lang po ako, sabi ng Orpah. Dito lang ako mag-stay. Tagal-tagal, ito talaga ako. Ayaw sumunod sa lugar ng Diyos. Si Ruth, sabi niya, Nanay, sasama ako sa iyo. Kung saan ka naroon, sasama ako. Ito sa verse 17. Saka sa tagal, basahin niya. Ito sabi ni Ruth. Kung saan ka mamatay, mamamatay ako. Kung saan ka lilibing, doon din ako. At ano naman Panginoon, lalo na, kamatayan ang maghiwalay sa iyo sa akin. Kahit ano mangyari, sasama ako sa iyo. Yun ang maganda. Nanindigan siya para sa katwiran. Hindi siya nagpatangay
sa kalokohan. And you know why people kept on staying in darkness? Bakit sila pagkalit na walang kasamaan natin sa kadiliman? John 3:19. Bakit ayaw na sa liwanag? John 3:19. Ayaw na tao sa liwanag, ayaw na tao umalis doon sa bagay na mali. Bakit to? Pakibasa. Begin. At ito ang pagkalaan na Panginoon ilaw sa libutan, at initigman ng mga tao ang kaliliman sa ilaw, pagkat masama ang kanilang mga gawa. Kaya ayaw na sa kaliwanagan, gusto sa dilim, yan masama ang kanilang ginagawa. Gusto nilang gumawa ng kasamaan, ayaw magpakatino, ayaw mag-stay sa isang Baptist church, nagtutulong ng tama, nagpapala ng mga bagay sa Diyos. Magagalit sila sa atin, iwanan na tayo. Alam nyo, pagka ang tao ay nag-stay sa maling bagay, either it will give disgrace, death, ito na ulit, deception. Genesis 32, verse 4. 32, verse 4. Inutusan niya sila, sinasabi, gato, sabihin sa akin parang kaisaw. Gato, sabi na yung God, dumong na po kay Naiwan, at ako'y natira roon hanggang ngayon. I sojourn there hanggang ngayon. Sabi ni Jacob yan, bakit siya nagtatago? Dahil dinaya niya ang kapatid na si Esau. Bakit doon siya ng daya? Para makuha niya yung mahal na hindi para sa kanya. Inutusan siya ng nanay niya, niloko nila si Esau, pati yung natin pati tatay niya. Okay, so, nanloko siya, at kaya alam niyo ba ang nangyari sa kanya? Sa lugar na yan? Tingin mo sa verse 31, verse 38. 31, verse 38 ng Genesis. Yan sa Tagalog. Ako yung nagkira sa iyo nitong 20 taon. Mga kapatid, sandali siya lang, pero nag-stay siya ng 20 years. Ang iyong nagaya, ito pa, ay hindi na wala ng kanyang anak, etc. Okay? Nag-stay siya for 20 years. Dinaya siya, nangyari hindi maganda, at dahil sa nadaya siya, kasi nandaya kasi siya. Bumalik sa kanya. Hindi sinabi ni Abraham na ako ay pupunta sa Egypt, kukuha ng girlfriend. Hindi o. Punta sa Egypt para magtrabaho, kumita. Pero he ended up getting Hagar. Binunis niya. May mga tao yan, sino siya yung magsasabi na sinabi niya, ako magiging adik. Wala ka lang naman ng tao. But then you get adik in the wife, he started to sojourn and stay. Hindi ako nagplano maging nasinggero. Kunti-kunti lang, sip-sip lang, dami-dami lang. Pero hindi nasinggero na. Wala ng chaser-chaser, tugaan na ng mga stainless. Bakit? He started to sojourn and stay. Ayaw bago. Mga kabataan, sama-sama kung saan-saan, sama-sama sa kusaan. Mamaya kakita-kita nyo, nagbubunti sila. Nakalulungkot. Think what God wants you to do. Ayaw na Diyos mapahama kayo. Amen? Ayaw na Diyos kayo ay madaya na maling tao. Ayaw na Diyos kayo ay mapariwara ng buhay. At ang nasasaktan, hindi ka ang mga magulang, pati ang Diyos ay nasasaktan. Pero pag magagawa ng Panginoon, hindi kayo ay makita bumalik at magsisi. They become miserable, disgrace, death, and deception. May mga kapatang yan, hindi na planong maging delinquent, hindi na maging pasaway. Pero ninyo, they end up so kasi they stay. Mga young people, ba't di ka magpasalamat sa Diyos? Meron kayong Kristiyanong magulang. Pasalamat sa Diyos, kayo naging Kristiyano. Kayo nagtatawag sa Diyos. Kung walang Kristiyan sinibahan, kayo na natitira. Kayo magpakita ng matinong pagpapatotoo para kayo hindi madamay sa parang ng Diyos. Mga magulang, salamat tayo sa ating mga anak na Kristiyano. Salamat tayo sa ating mga anak na nagtatapat sa Diyos. And we are so thankful. Sabi niya isang bata, apo, sa apo niya. At sabi niya apo sa lolo, brother. Sabi niya, lolo, alam po ba, sinusod niya noon para kayo ay lugar na safe sex. Kasi yan, nagtatagsan ng condom, kung ano naman ininom. Kaya ano ginagamit niyo noon, ano sinusod niyo? Para hindi kayo, para magkaroon safe sex. Pinakita yung wedding ring. Wedding ring. Di sabihin, pakasal mo na kayo.
Kayo, may narinig ko sa inyo, tiyak yung Kristiyano. Paano na pausap? Pagka may narinig ko sa inyo, tiyak yung Kristiyano. Pag meron kayong barak ligawan, tiyak yung Kristiyano. Hindi ba na never dream that this family will be ruined? Hindi pinangarap nila na magkakasal at pinili na ni Mana. Hindi niya pinangarap ni Abraham na magkakaroon siya anak sa ibang babae. Hindi pinangarap ni Jacob na siya magiging matagaya na magiging matagaya. You know why? Instead of sojourning, he stayed. Nag-stay sila ron. Nagtinig sila sa maling bagay. Sila na paliwanag. May God help us. Simpleng mensahe mga kapatid. Romans 12:1-2. This will be the last verses. Romans 12:1-2. Pakibasa natin mga kapatid. Begin. Kaya nga, na inyong iharap ang katawan sa kasayang buhay. Banal, kayaya ng Diyos kasi yung karampatong pagsamba. Yung buhay ninyo, ibigay nyo sa Diyos. Ipagligid nyo. Verse 2. Huwag kayo magsiayon. Kundi mag-iba kayo. Sa pagawin ng pagkakabang pag-iisip. Upang magpagkaroon nyo ang malimuti. Kayaya, karapan ng Diyos. Gusto mo naman karapan ng Diyos? Ibigay nyo sarili nyo sa Panginoon. Get busy for God. Sojourn or stay. Watch this. Maraming video sa sunod dyan. Panoorin na. Sige po.